Ito ang kwentong alam kong ang iba sa inyo ay napakinggan na. Sana'y magustuhan niyo ulit. Pero huwag kayong mag-alala dahil mag-a-upload rin tayo ng mga bagong istorya. Oh, okay na ba yung kwarto sa second floor, Cesar? Tanong ni Aling Miriam sa asawa. Okay na nga, honey. Pinaayos ko na yun kinalanto nung isang araw. Pinapalitan ko na rin yung bubong ng bago, parang walang tumutulo pag umuulan. Sagot ni Mang Cesar. Mabuti naman. Sabi ni paring Melvin, yung araw daw ang dating nung nirereto niyang bagong mangungupahan dito sa bahay. Paliwanag naman ni Aling Miriam. Oo. Nabanggit nga sa akin ni pari kagabi. Security guard daw yun at panggabi ang trabaho. Naku, mabuti pa lang yung kwarto sa dulo ang inupahan niya. At least sa dulo yun at hindi siya may istorbo pag tulog siya sa umaga. Wika ni Aling Miriam. Hindi naman masyadong malaki ang bahay ng mag-asawang Miriam at Cesar. 300 square meters at 2 palapag lang yun. Pagpasok mo sa unang palapag ay nandoon ang sala na sinundan ng 2 banyo na gamit ng mga nangungupahan. Sa bandang kaliwa, katapat ng mga banyo ay may 2 kwarto. Ang nasa dulo ay ang kwarto ng mag-asawa at ang katabing kwarto ay sa bunsong anak nilang si Kevin. Kasunod nun ay ang kusina na may malawak na mesa at sa kaliwang sulok ng bahay, sa may bandang kaliwa ng pintuan ay ang hagdan paakyat tumahati sa mga kwarto sa second floor. Sa bandang kaliwa ay may 3 kwarto. Ang una, yung pinakamalapit sa hagdan ay tinitirahan ng isang mag-asawang senior citizen. Ang sumunod ay ang kwarto ng panganay na anak ng mag-asawa ni Serena. Tuwing weekends lang to umuwi dahil nagbo-board to malapit sa universidad na pinapasukan. Ang pangatlong kwarto ay ang kwartong uupahan ng darating na bagong mangungupahan. May sarili itong banyo dahil nga sa dulo na to ng pasilyo at walang katapat na iba pang kwarto. Sa kanang bahagi naman ay may 2 kwarto. Ang una, yung pinakamalapit sa hagdan, ay inuupahan ng bagitong mag-asawa. Kakakasal lamang ng mga to ng 1 taon. At ngayon nga'y nag-iintay ng magiging anak na 3 buwan ng pinagbubuntis ng babae. Ang sumunod na kwarto ay inuupahan ng isang magkapatid. Kambal na babae at lalaki to at nagtatrabaho bilang mga manager ng magkaibang fast food chains. At sa dulo ng hallway ay ang pintuan patungo sa isang malawak na terasa. Katabi ng kwarto ng kambal, open area yun at naisip ng mag-asawa na gawing lugar labahan at sampayan yun. Total nakabilad naman to sa araw. Bandang hapon, mga 3:00 nang dumating si Mang Melvin sa bahay ni na Aling Miriam at masayang hinanap ang mag-asawa. Dumating na ang bagong mangungupahan, dala ang mga gamit ito. Sinalubong naman ni Mang Cesar ang kaibigan. Pare, andito na yung direreto kong mangungupahan sa inyo. Masayang bungad ni Mang Melvin. Oh, mabuti naman. Nasaan siya? Andyan sa labas. Binababa lang ang mga gamit niya. Saan nga pala si Mare? Nasa kwarto. Palabas na rin yun. Sagot ni Mang Cesar. Oh, yan na pala siya. Sabay turo kay Aling Miriam na nakaduster ng bulaklakin. Saan na ba ang bagong miyembro ng aming pamilya? Masayang biro ni Aling Miriam. Siya namang pasok sa pinto ng isang lalaki. At halos malaglag ang panga ni Aling Miriam. Mare, pare, eto nga pala si Arthur. Inaanak ko to sa probinsya. Pagpapakilala ni Mang Melvin. Tigalgal pa din si Aling Miriam. Napakagwapo ng lalaki. Sa tansya niya ay 6-footer to. Moreno, matangos ang ilong, malalim ang mga mata, makapalang kilay, at semi-kalbo ang gupit. At halos pumutok ang suot nitong t-shirt dahil sa naglalakihang muscle ito. Lalaking lalaki talagang karisma at dating. At parang biglang nag-iba ang pakiramdam ng matandang babae. Nakaramdam ng kakaibang init. Magandang hapon po. Bati ni Arthur. Malalim at lalaking lalaki ang boses. Sa'yo din iho, sagot ni Mang Cesar. Oh, halika na sa taas at nang makapagpahinga ka na sa kwarto mo. Aya ni Mang Cesar. Sige ho, sagot ng binata. At tinulungan siya ni Mang Cesar at Mang Melvin na magbuhat ng gamit niya. Halika na, honey. Tawag ni Mang Cesar sa asawa niya. Ha?
Oo. Tila naman natauhan sa wakas si Aling Miriam. Okay ka lang ba? Tanong ni Mang Cesar. Oo, ayos lang ako. Halos natutuyo ang lalamunan ni Aling Miriam. Nang marating nila ang kwarto, ay pinaliwanag ni Aling Miriam ang terms ng bahay. 6,500 talaga per month ang upa. Pero dahil may sariling banyo ang kwarto mong to, 7,000 ang sayo, kasama ng tubig doon. Pwede kang magluto ng pagkain sa baba o bumili na lang sa labas. Sa kuryente, may sariling submeter ang bawat kwarto. Sa kanya-kanya tayong bayad sa ilaw. Tapos ay hinawi ni Aling Miriam ang kortina sa bintanang nasa bandang kanan ng pintuan. Yan ang terasa, / labahan, / sampayan. Pwede kang maglaba dyan at magsampay ng madamit mo. Paliwanag ni Aling Miriam. Tatangu-tangu lang ang lalaki. Oh, ayos ba sa iyo, nak? Wika ni Mang Melvin sa inaanak na binata. Oho, nakangiting sagot ni Arthur. Oo nga pala, kailangan ko ng bayad para sa renta ngayong buwan at 1 month deposit, so bali 14,000 ang total. Dagdag pa ni Aling Miriam. Dumukot sa bulusan niya ang lalaki at humugot ng ilang lilibuhin mula sa pitaka niya. Heto pong 10,000. Pwede po bang bukas na lang yung kulang? Magwi-withdraw na lang ho ako. Nakangiting wika nito at saka inabot ang pera kay Aling Miriam. Tila naman may kuryenteng dumaloy sa katawan niya nang magdikit ang mga palad nila ni Arthur. Sige, ayos lang. Nauutal sagot niya. O diba, sabi ko sa inyo maayos magbayad tong inaanak ko eh. Wika ni Mang Melvin, sabay siniko pa si Mang Cesar. O siya Arthur, iwan ka na muna namin upang makapag-ayos ka dito sa kwarto mo at nang makapagpahinga ka na rin. Wika ni Mang Cesar. Oo nga Arthur, dadaanan na lang kita mamaya ha? Sabi ni Mang Melvin. At syempre, sama ka na rin pare. Baling nito kay Mang Cesar. Oy, ano na naman yan? Iinom na naman kayo? Singit ni Aling Miriam. Konti lang naman Mari eh. Paliwanag ni Mang Cesar. Doon lang kami sa bahay at nagluto ng konting pulutan si kumari mo para i-welcome tong inaanak ko. Sinulyapan uli ni Aling Miriam si Arthur. O siya, huwag kayo masyadong magpagabi ha? 11:00 ng gabi nang dumating si Mang Cesar galing kina Mang Melvin. Lasing na lasing to at kaagad na bumagsak sa kama. Sinipat naman ni Aling Miriam ang pinto. Wala pa si Arthur. Anong oras kaya siya darating? Bigla kasi siyang nakaramdam ng kakaiba. Sinaway naman niya agad ang sarili. Hindi dapat siya nag-iisip ng ganun. Sinulyapan niya ang asawa sa tabi niya. Sinubukan niya itong gisingin dahil sa biglaang pagbabago ng nararamdaman niya. Nais niyang makipagniig dito. Walang reaksyon ang kanyang asawa. Tulog na tulog lamang to. Pasik siyang bumalik sa pagkakahiga at walang nagawa kundi tugunan na lamang ng nag-iisa ang kanyang pangangailangan. Habang ang nasa isip niya ay ang binatang si Arthur. Grabe ang nararamdaman niya. Pinigit niya ang mata at si Arthur pa rin ang nakikita niya. Kakaiba ang presensya ng binata. Hindi niya akalain na sa ganung edad niya ay magkakaroon pa siya ng interes para dito. Nasa kalagitnaan pa lamang siya nang mapukaw ang atensyon niya nang makarinig siya ng kalabog sa hagdanan. Bumangon siya at lumabas ng kwarto. Dinig na dinig niya ang mga yabag ng paa. Ngunit ang nakita niya ay si Arthur at wala ito sa hagdan. Kasalukuyan pa lang nitong inilalak ang pinto. Napauisip tuloy siya na baka may kasama si Arthur na nauna na sa may taas. Andiyan ka na pala, bati niya sa binata. Magandang gabi ho, Aling Miriam. Nakangiting wika nito. Mapungay ang mga mata at halatang nakainom. Magandang gabi din. Sige ho at aakyat na ho ako. Paalam ng binata at nagmamadali itong umakyat sa itaas. Tinanaw niya si Arthur at muli ay nag-iba na naman ang nararamdaman niya. Pumasok siya sa kusina upang uminom ng malamig na tubig. Parang kinakabahan siya. Kung si Arthur ang nagsara ng pinto, sino ang mga yabag sa hagdan na narinig niya? Makailang beses siyang lumakad paikot-ikot sa kusina bago nagdesisyong umakyat. Dahan-dahan siyang pumanihik ng hagdan. Tinungo niya ang kwarto ni Arthur
at idinikit niya ang tenga niya sa pintuan. Malakas ang kabog ng dibdib niya. Nakinig siyang mabuti at maya-maya may narinig siya. Nagtaka siya at matamang nakinig muli. Sigurado siya, isang babae ang naririnig niya. Saglit siyang nag-isip. Tapos ay mabilis ngunit maingat siyang tumakbo pababa. Pagbalik niya ay may dala siyang susi. Marahan niyang binukas ang seradura ng pinto ng kwarto ng anak niyang si Rina. Katabi ito ng kwarto ni Arthur at may naisip siyang gawin. Inilak niya ang pinto nang makapasok. Tapos ay tila may hinanap siya sa pader. Nang makita yun, ay lubos siyang natuwa. Isang butas yun sa pader sa pagitan ng kwarto ni Arthur at ng anak niya. Dahan-dahan niyang nilapit ang mga mata doon. Patay ang ilaw ngunit banaag niya ang loob ng kwarto mula sa liwanag ng buwan na nagmumula sa bintana. At napatigil siya sa nakita. May kasamang ang babae si Arthur sa loob ng kwarto nito. At hindi basta kung sinong babae. Inaanak ito ng asawa niya. Bunsong anak ni paring Melvin, si Hannah. At nakahiga si Hannah sa kama habang nasa ibabaw si Arthur. Napakakisig ni Arthur. Napakaganda ng hubog ng katawan at talaga namang napakatikas. Talagang nakakabaliw. Kitang-kita yun ni Aling Miriam. Kita naman niyang si Hannah ay hindi malaman ang gagawin. Nakaramdam ng kakaibang uhaw ang matandang si Miriam sa mga nasasaksihan niya. Matagal din siyang nagmasid. Matagal-tagal din na nabaliw si Hannah dahil kay Arthur. Hanggang sa maya-maya nga ay natapos ang dalawa at naabot ng mga to ang sukdulan. Nang makita ni Aling Miriam na nagbibihis na ang dalawa, ay mabilis siyang lumabas ng silid at muling inilak yun. At ilang sandali pa nga, narinig niya ang marahang mayabag na bumababa sa hagdanan. Tapos ay ang pagbukas ulit ng pinto. Tapos ay yabag ulit ng mga paang paakyat. Nakahiga sa kama si Aling Miriam. Hindi makapaniwala sa nakita. Hindi lang pala siya ang nabibighani kay Arthur. Maging ang bunsong anak pala ng ninong nitong si Melvin ay hindi na rin nakapagpigil pa. Wala tuloy nagawa si Aling Miriam, kundi pasahin na lamang ang sarili habang iniisip pa rin ang mga pangyayari kanina. Mare! Mare! Sigaw ni Aling Iska sa labas ng bahay ni na Aling Miriam. Sumungaw sa pinto si Aling Miriam. Maring Iska, o napadaan ka? Halika, pasok ka. Aniyaya ni Aling Miriam. Tumuloy sila sa kusina at kumuha siya ng maiinom para sa kanilang dalawa. Asawa ni Mang Melvin si Aling Iska. Ano nga palang sadya mo, Mare? Usisa niya. Lumagok muna si Aling Iska bago nagsalita. Naku, Mare, hinahanap ko si Arthur. Wika nito. Saglit siyang natigilan at naalala niya ang nangyari kagabi kina Arthur at sa anak ng kumari niyang to na si Hannah. Posible kayang nalaman na ni Maring Iska ang nangyari? Sa isip-isip niya. Bakit mo naman siya hinahanap, Mari? Tanong niya. May binilin kasi ang asawa ko. Importante daw na sabihin ko kay Arthur. Sagot ng kumari niya. Ganun ba? At bagya siyang nakahinga ng maluwag. Bakit naman inutos pa sa'yo ni kumpare na ikaw pang magsabi at hindi na lamang siya? Naku, yung kumpare mong yun. Ayun at nasa sabungan na naman. Bulalas ni Aling Iska at nagtawanan silang magkumari. Wala pa si Arthur dito, Mari. Nagpunta ng bangko. Magwi-withdraw daw ng pera, yun ang paalam niya. Sabi niya. Ganun ba? O siya, hintayin ko na lang pagdating niya. At napadako kay Arthur ang usapan ng dalawa. Alam mo, Mari, minsan naaawa ko dyan kay Arthur. Mag-isa na lang yan sa buhay. Kwento ni Aling Iska. Talaga? Oo, yung tatay niyan ay foreigner. At ang mabuntis ang nanay niya, iiniwan na sila at bumalik sa Germany. Foreigner pala ang tatay ni Arthur. Kaya pala mukha siyang may lahi. Wika niya. Lumaki yan sa probinsya, kasama ng nanay niya at ng lolo't lola niya. Kababata ng asawa ko ang nanay niya
kaya kinuha siyang ninong nung binanyagan si Arthur. Tapos, nagtrabaho kung saan-saan ang nanay niya, kaya naiwan siya sa mga lolo't lola niya. Nag-iisang anak lang kasi yun si Miriam. Miriam din ang pangalan ng nanay ni Arthur. Magkapangalan pa kayo, Mare. Tatango-tango lang si Aling Miriam at matamang nakikinig sa kumare. Kalaunan, namatay din ang lolo't lola ni Arthur. Kaya't napilitang magtrabaho ang nanay niya malapit sa tinitirahan nila. At napagtapos niya hanggang high school si Arthur. Tapos nag-working student din si Arthur habang nag-aaral pa ng kolehiyo. Pero nung second year niya siya, sa kasamaang palad, ay pumanaw ang nanay niya sa sakit na matagal na pala nitong iniinda pero hindi sinasabi. Kawawa naman pala ang nanay niya. Wika ni Aling Miriam. Tapos ayun, kung saan na nagtrabaho yan si Arthur. Nag-aral nga daw yun ulit, sabi ni Melvin. Nag-training para mag-CQ. Nagbunga naman dahil malaking bulas yan at nakapagtrabaho bilang CQ sa bangko. Ngayon yata, private property ang ginagwardya niya. Sa gabi ang ship niya, litaan niya ni Aling Iska. Isang beses, habang nasa mall kami ng asawa ko, nakasalubong namin siya. Binati niya si Melvin noon, alam mo naman yung asawa ko, medyo matanda na. Hindi na siya natandaan. Naalala lang siya nung nagpakilala. Nagkamustahan, nagkwentuhan. Tapos nabanggit nga ni Arthur na naghahanap siya ng mauupahan at kaagad inireto ni kumpare mo tong bahay niyo. Pagtatapos ni Aling Iska. Ganun palang nangyari. Nang matapos ang kwento ni Aling Iska, ay siya namang pasok ni Arthur sa pinto. Sabay siyang nilingon ng 2 ginang. Meron siyang dalang-dalawang plastic ng grocery. Magandang hapon po, Aling Miriam. Bati nito tapos ay bumaling siya kay Aling Iska. O ninang, andito ho pala kayo. Magandang hapon naman, Arthur. Halos magkasabay ng wika ng 2 ginang. Mukhang naggrocery ka, puna ni Aling Miriam. Oho, at ibinaba nito ang hawak na plastic bags at kinuha ang wallet. Dumukot ito ng pera at inabot kay Aling Miriam. Eto nga po pala yung kulang ko kahapon. Salamat nga ho pala. Salamat din, Arthur. At tila kinoryente na naman siya sa saglit na pagkakadikit ng kamay nila ng binata. Dinampot ng binata ang mga plastic bag at nagpaalam na aakyat na. Sasabay na ako si Arthur. Habol ni Aling Iska. May binili ng ninong Melvin mo. Sabihin ko raw sa'yo. Tena't sa taas ko na lang sasabihin. Pahayag dito. Ho? Baka sa mukha ni Arthur ang bigla ang kaba. Sige ho. Mare, akyat muna kami ha. Paalam ni Aling Iska sa kanya. Tumango naman si Aling Miriam sa kumari. Naiwan sa kusina si Aling Miriam. Saglit niyang naalala ang nakita niya kagabi sa siwang ng kwarto ni Arthur. At muling nag-iba ang kanyang pakiramdam. Ngunit sinaway niya ang sarili at uminom ng malamig na tubig. Tinungo niya ang kwarto nilang mag-asawa upang itago ang perang binayad ni Arthur. Tapos ay bumalik siya sa kusina upang iligpit ang pinag-inuman nilang magkumare. At bigla siyang na-curious. Ano nga kayang binili ni paring Melvin kay Arthur? At kailangan pang walang makarinig na ibang tao. Sa isip-isip ng matanda. Biglang may naglaro sa isip ni Aling Miriam. At sandali siyang nagmuni-muni sa kusina. Tapos ay nagmamadali na naman siyang pumunta sa kwarto nila at may kinuha. Umakyat siya sa itaas at huminga muna ng malalim bago ipinasok ang susi sa seradura ng pinto ng kwarto ng anak niyang si Rina. Inilak niya ang pinto ng kwarto. Pagpasok ay agad niyang hinanap ang siwang. Inilapit niya ang kanang mata doon. Nakita niyang nakatayo sa loob si Arthur at ang maring Iska niya. Magkaharap ang mga to at nag-uusap. Nakapamewang at mukhang tumara yung itsura ni Iska habang tila alumpihit at nag-aalangan naman ang itsura ni Arthur. Hinintay niyang may magsalita sa dalawa. Ninang, baka naman ho pwedeng iba na lang ang wika ni Arthur. Hindi. Putol ni Aling Iska sa sinasabi ni Arthur. Gawin mo ang sinasabi ko o sasabihin ko sa ninong Melvin mo kung anong ginawa niyo ni Hannah. Nagbabantang sabi nito.
Kumabog ang dibdib ni Aling Miriam. Ano bang nangyayari? Tanong nito sa sarili. Sigurado ho ba talaga kayo, Ninang? Kasi ho baka hindi nyo. Dalian mo na, Arthur. Naiinip na ako. Tumaas ang boses ni Aling Iska. Bumuntong hininga si Arthur. Sige na nga ho, mapilit kayo eh. Tapos ay hinawakan ito ang laylayan ng suot nitong t-shirt at inalis. Napalunok na lamang si Aling Iska. Maging ang lihim na nanunood na si Aling Miriam ay napatda rin nang masilayan ang nakakabaliw na katawan ni Arthur. Kinalas ni Arthur ang sintro nito at ang butones ng pantalon. Kapwa naghihintay ang magkumari. Natanggalin na ni Arthur ang huling suot nito at yun na nga ang ginawa ng binata. Pagkaalis nun, ay bumulaga nga sa dalawang ginang ang hindi pangkaraniwang kay Arthur. Naku, sobra naman yata yan. Bulalas ni Aling Iska mula sa loob ng silid. At base nga sa nasasaksihan din ni Aling Miriam mula sa dingding, alam niyang nagsasabi ng totoo ang kumari niya. Lalong humanga si Aling Miriam sa binata. Grabe. Walang sinabi ang sa asawa ko sa iyo, Arthur. Buong pagkamanghang sabi ni Aling Iska. Ninang, baka po may makakita sa atin. Pag-aatubili ni Arthur. Umiling lang si Aling Iska. Butit kinain ito ng bunso ko, ano? Wika niya. Kaya di naman ho, Ninang. Kakayanin niyo yan. Nakangiting wika nito. Walang sinayang na oras ang dalawa. At sinulit ang lihim na sandali. At aminado talaga si Aling Iska na napalaban to ng husto at nanghina sa binata. Ilang sandali pa ang lumipas ay parehas na narating ng dalawa ang sukdulan. Arthur, salamat ha. Ngayon lang ako nakaranas ng ganoon. Wika ng ginang. Andyan naman ho si Ninong ha. Damuhong yun. Laging nasa sabungang yung hype na yun eh. Ganun ho ba? Kaya pala. Sa kabilang dako, labis ding nadala si Aling Miriam sa nasaksihan at maging ang tuhod ay nanghina din pagkatapos. Dali-dali na siyang lumabas ng kwarto. At bumaba upang mag-ayos ng sarili. Tapos ay pumunta siya sa kusina upang uminom ng tubig. Saktong bumababa naman ang hagdan si Aling Iska na akala mo ay nanalo sa loto dahil sa mababanaag na saya mula sa mukha nito. Humingi ito ng maiinom sa kanya. Uhaw na uhaw ito at nilagok ng diretsyo ang 2 baso ng tubig. Ang init talaga ng panahon no. Nakakauhaw. Bulalas ni Aling Iska. Nagkausap kayo ni Arthur? Tanong ni Aling Miriam na kunwari ay hindi alam ang nangyari. Oo, Mare. Tila kinilig pa to. O siya, mauuna na ako ha? Baka andun na ang asawa ko at mag-aalboruto na naman dahil walang pagkain. Wika nito. At nagpaalam na nga itong umalis. Tinitigan ni Aling Miriam ang hagdan pa itaas. At tila nagngingit-ngit ang kanyang kalooban. Lumipas ang mga araw. Naukupa ng kanyang trabaho si Arthur. Dahil nga panggabi to, ay bihirang makita ni Aling Miriam si Arthur sa bahay. Ngunit sa ilang mga sandali na nasusulyapan niya ang binata, ay nabubuhay sa kanya ang pagnanasang magpaangkin dito. At dahil nga sa lihim na nararamdaman niya, para kay Arthur, ay napapadala sila ng kanyang asawa na si Cesar. Pero palaging bitin lang to mula sa asawa. Alam niyang hindi lang yun ang ligaya na maaaring maipalasap ng isang lalaki sa isang babae. Alam niya, dahil nakita niya kung paano tratuhin ni Arthur ang mga babaeng nakakasama nito. Tuloy ay lagi niyang binabaling ang nararamdaman sa asawang si Cesar. At kahit hindi naman niya sinasabi o hindi naman siya nagrereklamo, nararamdaman ni Cesar ang pagiging mas agresibo ng asawa niya.
Naging problema ko din yan sa misis ko, pare. Wika ni Mang Melvin nang minsan silang nag-inuman at nabanggit niya ang nasa isip niya. Anong ginawa niyo ni Maring Iska, pare? Usisa niya. Wala. Wala. Takang tanong niya. Ako walang ginawa. Tapos tumungga muna to ng alak sa bote. Siya meron. Kumunot ang noo ni Mang Cesar. Anong ibig mong sabihin, paring Melvin? Lumagok ulit ito ng alak bago nagsalita. Alam mo, pare, ang mga babae, may mga pangangailangan din yan. Parang tayong mga lalaki lang. Kung ikaw nga, di ba? Paminsan-minsan tumitikim ka ng ibang putahe para maiba naman. Pareho lang naman ang lalaki at babae. Paliwanag nito. Bahagyang nagitla si Cesar. Teka pare, huwag mong sabihin ang punto mo Hayaan kong maghanap ang misis ko. Natahimik ang magkumpare. Matagal ding nag-isip muna si Cesar bago muling nagsalita. Pare, malabo yan. Hindi ko yata kayang makita sa ibang lalaki ang misis ko di wag mong tingnan. Kaswal lang na wika ni Mang Melvin. Anak ng tinapa. Kung magsalita ka naman pare, parang nasubukan mo na At natigil bigla sa pagsasalita si Cesar. Teka pare, huwag mong sabihin na. Tumango-tango lang si Mang Melvin. Lalong naguluhan si Cesar. Ano? Teka nga, paano? At sino? Sunod-sunod na tanong nito. Nung umpisa pare, parang gusto kong magalit at magwala. Kalauna naman, na-realize kong gaya ko, may pangangailangan din naman ang asawa ko Kaya yun, pumatol siya sa ibang lalaki. Hindi naman ganun kalaki tong lugar natin. Kaya't ayun, nakarating sa akin. Nakilala mo kung sino yung lalaki? Usisa ni Mang Cesar. Tumango to. Si Boyet. Si Boyet? Yung tricycle driver? Tumango itong muli. Pucha, anong ginawa mo pare? Di kinampronta ko si Boyet. Takot na takot ang gago. Halos maihi. Ang sabi ko lang, kung gusto niyang sumalisi sa misis ko, siguraduhin niya lang na wala siyang sabit at sakit. Hindi na rin naman niya kayang buntisin si Iska dahil nag-menopause na yun. Binalaan ko na lang din na wag niyang kakwartahan ang asawa ko, kundi tatapyasin ko ang mga bola niya. At wag niya kakong sasabihin kay Iska na alam ko ang ginagawa nila. Yun na yun. Hindi mo man lang binantaan ang damuhong yun? Umiling ito. May pagkakataong gusto kong kumprontahin si Iska. Pero sa tuwing uuwi siya ng bahay na alam kong nakipagkita siya kay Boyet, nakikita kong parang maaliwalas ang mukha niya. At magaan lagi ang pakiramdam. Simula noon, mas naging maasikaso na siya sa akin. At mas naging maalab pa nga yung pakikitungo niya sa akin tuwing naglalabing-labing kami. Tumingin sa malayo si Cesar. Halatang malalim ang iniisip. Tapos ay tinungga nito ang bote ng alak. Sweetheart, tumawag nga pala si Rina. Wika ni Aling Miriam mahabang nagluluto. Sabado ng hapon yun. Oh, kumusta ba siya? Kailangan niyang pera. Baka naman hindi na siya nakakain ng 3 beses sa isang araw dun sa boarding house niya ha? Pag-aalala ni Mang Cesar. Hindi naman. Sapat naman yung pinapadala ko sa kanya. Tsaka parang hindi mo naman kilala yung anak nating yun. Magaling sa pagbabudget ng pera yun. Kung sa bagay, pagsang-ayon ni Mang Cesar. Luto na ba yan? Malapit na to. Mukhang tulog pa yata yung kainuman mo. Sabi niya. Mamaya lang gising na yung si Arthur. Kasalukuyang nagluluto ng sisig at ilang pampulutan si Aling Miriam. Naipaalam sa kanya ng asawang si Mang Cesar na nagkayayaan nga raw ito at si Arthur na mag-inuman ngayong gabi. Mabuti na rin yun. At least dito lang sila at hindi na siya mag-aalalang kung saan pa mapapadpad ang asawa niya para makipag-inuman. Siya nga pala Cesar. Aalis pala ako maya-maya ha? May konting salo-salo kami ng mga kasama ko sa simbahan. Kasama namin si Father, tsaka yung nanay niya na galing probinsya. Baka gabihin na ako, kaya lulutuan ko na rin ang ulam si Bunso para may hapunan na siya mamaya. Wika niya. Tumangulang si Mang Cesar.
6:00 ng gabi nang umalis siya para pumunta sa salo-salo. Nandoon ang mga kababaihang kasama niyang deboto ni Mary Magdalene. Andun din si Father, ang nanay nito. Matanda na rin ang ginang, ngunit manaag mong masayahin pa rin to. Lampas 8:00 nang matapos ang salo-salo. Naabutan niyang masayang nagiinuman ang asawa niya at si Arthur sa sala. Binati siya ng asawa. Halatang may tama na ito. "Magandang gabi ho, Aling Miriam," bati ni Arthur. "Magandang gabi rin. Mukhang nagkakasayahan kayo ah." Dahil sa presensya ng binata, ay muli niyang naramdaman ang pamilyar na pakiramdam. Naka-t-shirt na puti lang noon si Arthur at shorts na pang basketball. Talagang napakamacho nitong batang to, sa isip-isip niya. Pinuntahan niya ang bunsong anak na si Kevin upang kumustahin to. Tapos ay dumiretso siya sa kwarto nilang mag-asawa at kumuha ng pamaliit na damit. Tinungo niya ang banyo at naligo siya. Tapos ay bumalik siya sa kwarto at nahiga sa kama. Dahil na rin sa pagod maghapon, nakaidlip si Aling Miriam. Lampas 2:00 na nang magising siya. Sinipat niya ang kama. Wala pa ang asawa niya at naririnig pa niya ang boses nito sa sala. Inayos niya ang sarili upang labasin ang mister. Naabutan niyang nag-uusap ang dalawa. Mukhang seryoso ang pinag-uusapan, pero alam din niyang lasing na ang asawa niya. "Uy, kayong dalawa dyan. Wala pa ba kayong balak matulog?" "Hey, sweetheart." "Nag-heart to hearts lang naman kami nitong si Arthur eh," sagot ni Mang Cesar. "Tama na yan. Lasing ka na. Matulog na tayo." Aya niya sa asawa. Nakita niyang bumulong to sa tenga ni Arthur. Lasing na rin si Arthur, ngunit kaya pa rin itong dalhin ang sarili. Tinitigan siya ng binata. Tapos ay lumagok to ng beer na hindi inaalis ang tingin sa kanya. Na-conscious tuloy si Aling Miriam. "Bahala kayo. Basta dito ako matutulog sa sala." Wika ng lasing na si Mang Cesar. Tapos ay humilata ito sa sofa at ilang sandali pa ay naghihilik na. "Pasensya na ho kayo, Aling Miriam. Nalasing yata ng gustong mister nyo." Tumayo to at dinampot ang pinggan upang dalihin sa kusina. Tumulong na rin si Aling Miriam. Tapos ay nakita niyang naghilamos sa gripo sa lababo si Arthur at saka bumalik sa sala upang tumulong pa ulit na magligpit. "Naku, hayaan mo na yun, Arthur. Bukas na yan. Pumanhik ka na't magpahinga ka na rin." Wika niya sa binata. "Nakakahiya naman ho sa inyo," sagot nito. "Ayos lang yun. Sanay naman na ako eh. Lalo na yan pag agninong Melvin mo pa ang kainuman ng asawa ko. Kailangan ko pang tumawag kina Maringis ka para sunduin ang ninong mo dito." Kwento niya. Nagtawanan silang dalawa. Paano po itong si Mang Cesar? Dito na lang ho ba siya sa sofa?" Tanong ni Arthur. "Oo, yaan mo na yan dyan. Dyan na yan magigising bukas. Teka, kukuha ko na lang ng unan sa kwarto. Sige na't pumanhik ka na. Ayos lang siya dyan." Tapos ay tinungo niya ang silid nilang mag-asawa. Kinuha niya ang isang unan at tinungo niya ang aparador upang kumuha ng malinis na t-shirt pamaliit ng asawa. Nang biglang naramdaman niyang may yumakap mula sa likuran niya at inamoy-amoy ang buhok niya. "Ang bango ng buhok niyo, Aling Miriam." Si Arthur. Sinundan pala siya nito. Biglang tumayo ang mga balahibo ni Aling Miriam sa katawan. Dahan-dahan siyang pumihit paharap sa binata. "Arthur, lasing ka na," nagpipigil na wika niya. Pero patuloy lang si Arthur sa pag-amoy sa buhok niya. Bumaba pa ang labi nito sa tenga niya at saka bumulong. "Pwede ka ba ngayon, Aling Miriam?" "Oo." Tama ang narinig niya. Tinatanong ng binata kung pwede ba siya ngayon. Yun ang matagal nang hinihintay ng ginang. Wala nang gising sa buong bahay bukod sa kanilang dalawa. Ang asawa niya ay bagsak na sa kalasingan sa sala. Agad niyang hinagkan ang labi ni Arthur at naamoy niya ang amoy alak nitong hininga.
Nagpalitan silang dalawa ng ilang segundo. Maingat siyang binuhat maya-maya ni Arthur at inihiga sa kama nilang dalawang mag-asawa. Gumapang paibaba ang halik ni Arthur patungo sa leeg ng ginang. Grabe, totoo na talaga na nangyayari ang lahat ng to? Sa isip-isip pa ng matanda. Ngumiti si Arthur. Aling Miriam, napakaganda ninyo ho. Namula siya sa sinabing yon ng binata. Hindi siya makapaniwalang ang lalaking matagal na niyang kinababaliwan ay nagagandahan pala sa kanya. Sinulit ng dalawa ang pagkakataon na yun habang lasing ang asawa ni Miriam. Pawis na pawis si Arthur, ngunit parang hindi ito napapagod. Iba talaga pag bata pa. Mataas ang stamina. Sa isip-isip ni Aling Miriam. Napadako ang tingin niya sa pinto. Nakabukas pala yun. Marali hindi na isara ni Arthur nang pumasok to kanina. Malaya silang makikita ng kung sino mang dadaan upang gumamit ng banyo. At malamang nadinig din silang dalawa sa labas. Pero wala na siyang pakialam pa. Napakaganda niyo ho, Aling Miriam. Sana ho payagan niyo akong maulit pa to. Sinserong sabi ni Arthur. Oo naman, payag ako. Nagpadala na rin sa nararamdaman si Aling Miriam. Kala ko ho hindi mangyayari to Matagal ko na ho itong hinihintay. Pagtatapat pa ni Arthur. Talaga? Tila naman natuwa siya sa narinig dahil pareho pala sila ng nararamdaman sa isa't isa. Oho, simula nung unang makita ko ho kayo. Wika pa ni Arthur. Basta Arthur, walang makakaalam nito ha. Lalong-lalo na ang asawa ko. O siya, kilos na tayo. Paumaga na baka may makakita pa sa atin. Wika niya. Tumayo si Arthur at dali-daling lumayo kay Aling Miriam. Habang nagbibihis ang binata, pinalitan naman ng ginang ang kobre kama. Tapos ay nagpunta siya sa banyo upang mag-shower. Paglabas niya ay naabutan niyang inilalapag ni Arthur ang lasing na asawa niya sa kama nila. Pinasalamatan niya ang binata at hinalikan pa to bago tuluyang umalis. Tinabihan naman ni Aling Miriam ang asawa sa higaan at nakatulog siya ng nakangiti. Si Mang Cesar naman, walang kamalay-malay sa nangyari kanina lang sa mismong kama nilang mag-asawa. Banaag ni Mang Cesar ang kakaibang saya ng asawang si Miriam simula pa pagkagising nila kahapon. Araw ng linggo. Maagang nagprepara kahapon si Aling Miriam upang makapagsimba silang mag-anak. Ang anak naman nilang si Rina, bagamat hindi nila kasama sa bahay, ay tinawagan ito upang magsimba din ng araw na yun. Kung tutuusin, wala namang kakaiba sa kinikilos ng kanyang asawa. Nagtataka lamang siya kung bakit napakagaan ang pakiramdam nito at tila nadagdagan ang pagkamasiyahin. Gayunpaman, iwinaksi niya ang mga agam-agama at ikinatuwa na lang ang kakaibang glow ng asawa. Masaya siyang makitang masaya ito. Araw ng Lunes ngayon at kagagaling lang niya sa kumpare niyang si Mang Melvin. Pasado 1:00 na ng tanghali yon at tapos nang mananghalian ni si Aling Miriam. Naabutan niya sa mesa ang pagkain niyang nakatakip at agad niyang sinunggaban yon. Matapos kumain ay tinungo niya ang kwarto nilang mag-asawa. Naabutan niyang naglalaro ng Candy Crush ang asawa niya sa iPad nito. Binati siya ni Aling Miriam at hinalikan niya ang asawa sa noo. Paglapat pa lamang ng katawan ni Aling Miriam sa kama ay biglang bumuhos ang napakalakas na ulan. Naku, ang lakas ng ulan Wika ni Aling Miriam. Teka sandali, titignan ko lang kung nadala ni Kevin yung payong niya. At tinungo nito ang kwarto ng anak. Maya-maya bumalik to dala ang isang itim na payong. Naiwan niya? Tanong ni Mang Cesar. Alam mo naman yung batang yun, napakaburara sa gamit. Walang payong yun ngayon pag hindi tumilang ulan. Kailangan mong sunduin yun dahil siguradong susugod na naman yun at mababasa. Bili nito sa kanya. Sige sweetheart, pagpahig naman niya. Talaga yung batang yun, hindi nagtatanda.
Yamot na wika ng asawa. Ano nga palang oras ng uwian nun? Tanong ni Mang Cesar. 5:00, kaya mga 4:30 pa lang dapat lumakad ka na. Okay sweetheart, nakangiting tugon nito. 4:00 ng hapon. Ngunit walang senyales ng pagtigil ang malakas na ulan. Bagkus ay lalo pa itong lumakas. Kaya nang sumapit ang 4:30 ng hapon ay naghanda ng umalis ang matanda. Sinuot ni Mang Cesar ang kapote at kinuha ang isang malaking payong na gagamitin niya. Binitbit niya rin ang naiwang payong ng anak niya. Tapos ay lumakad na siya upang sunduin to sa eskwelahan. Naiwan sa bahay si Aling Miriam at isang bagay lang ang pumasok sa isip niya. Humarap siya sa salamin upang ayusin ang sarili. Bahagya siyang nagpulbo at naglipstick. Tapos ay inayos niya ang buhok at sinipat ang refleksyon niya. Manipis na blouse at malambot na palda lang ang suot niya. Sinulyapan niya ang wall clock. Mag-aalas 5 na ng hapon. Kailangan ng gumising ni Arthur dahil papasok to sa panggabing trabaho nito. At gigisingin niya to sa kakaibang paraan na alam niya. Napangiti ang matanda sa sarili. Marahan siyang umakyat sa second floor. Wala namang tao ng mga oras na yon dahil lahat ng tenant niya ay nasa kani-kanilang mga trabaho, maliban sa matandang mag-asawang tiyak na nagpapahinga ngayon upang samantalahin ang malamig na klimang bungsod ng malakas na ulan. Dumiretso siya sa kwarto ni Arthur. Pinihit niya ang seradura, hindi nakalak. Pumasok siya sa loob. Isinara ang pinto tapos ay inilak yon. Natagpuan niyang mahimbing na natutulog si Arthur. Nakalatag ang mala Adonis itong alindog na kahit atasan to ay hindi matatanggihan. Pinasadahan niya ng tingin ang putahing nasa harapan niya. Simula sa gwapong mukha nito, paibaba sa maskuladong pangangatawan nito, pababa sa matitipunong binti, hanggang sa malilinis nitong mga paa. Tapos ay binilit niya pataas ang tingin. At tumigil yun sa pagitan ng binti ni Arthur. Hindi talaga maikakaila. Nalubos na nakalalamang ang binata. Hindi na siya nakatiis pa at lumapit. Naupo siya sa gilid ng kama upang subukang gisingin si Arthur sa naiisip niyang paraan. Hanggang sa unti-unting nagmulat ng mata ang binata. Bahagya itong nagulat sa tagpong kinamulatan. Ngunit kaagad ding ngumiti nang makita ang kalokohan ng ginang. Marahan siyang hinila nito palapit at hinagkan sa labi. Magaan at malumanay. Tapos ay kumalasto at ngumiti. Ang sarap naman ng gising ko. Wika nito. Tapos ay hinila siya nitong muli. At hanggang sa hindi na nga nila napigil ang mga sarili. At muling sumabay sa agos ng kasalanan. Lumipas pa ang ilang minuto. Nasulyapan ni Aling Miriam ang wall clock ni Arthur. 5:30 na ng hapon. Biglang kinabahan si Aling Miriam. Alam niya kasi na parating na ang asawa niya. Mag-prepare ka na pumasok. Baka malate ka iyo. Pinaghanda na kita ng makakain sa baba. Wika niya dito. Kumalas siya sa pagkakayakap, ngunit tila ayaw siyang pakawala ng binata. Kailangan ko nang bumaba, Arthur. Parating ng asawa ko. Malumanay niyang sabi dito. Sabay tingin ulit sa orasan. Pinakawalan din naman siya ng binata. Bumaba siya ng kama at nag-ayos ng sarili niya habang nakamasid si Arthur. Tapos ay itinali niya ang buhok. Lumakad siya patungo sa pinto at nakita niyang tumayo na rin si Arthur. Pinihit niya ang seradura ng pinto at nang lumingon siya ay nakita niyang naglalakad palapit sa kanya ang binata. Natuon ang atensyon niya dito. Huminto ito sa tapat niya at niyakap siya sa bewang. At maya-maya ay naramdaman niya muli ang kapilyuhan ng binata. Aling Miriam, bulong nito sa tenga niya. Pwede ho ba? Na isa pa? Ha? Gusto ko pa sana Arthur pero parating na talagang mag-ama ko. Paliwanag niya rito. Bahagyang lumungkot ang mukha ng binata. Hayaan mo bukas. Gigisingin kita ulit. Bawi niya. Ngumiti si Arthur. Promise yan.
Promise, kailangan ko na talagang bumaba, Arthur, ha? Paalam niya dito. Lumabas siya ng kwarto ni Arthur at naglakad na sa hallway. Nakalambas na siya ng kwarto ng anak na si Rina nang maramdaman niyang may humila ng braso niya. Kinabig siya at hinalikang muli. Bigla siyang kinabahan. Nag-aalala siyang may makakita sa kanila. Nasa gitna sila ng hallway at naghaharutan. Bahagyang lumayo si Arthur at tinitigan siya sa mata. Aring Miriam, mahinang usal nito. Tapos ay dinampian nitong muli ng halik ang mga labi niya bago naglakad pabalik sa kwarto nito. Siya na may agad na mababa ng hagdan. Bumubuhos pa rin ang malakas na ulan nang makarating si Arthur sa trabaho niya. Isang malaking showroom/car shop sa Taguig na pagmamayari ng isang matandang mayamang incheck ang ginagwardya niya. Binati siya ng kasama niyang si Banjo. Silang dalawa ang gwardyang nakatoka sa night shift. Pumasok siya sa loob upang isampay ang jacket at patuyuin ang payong niya. Napansin niyang bukas pa ang ilaw sa office at mukhang may mga tao pa. Sino nasa office? Tanong niya kay Banjo. Accounting. Dumating yung syota mo eh. Taranta na naman sila. Tatawa-tawang sabi nito. Ang syota na tinutukoy ni Banjo ay ang asawa ng matandang incheck na amo nila. Si Mrs. Saika. Mas bata ang babae dito ng 30 years at halatang nagpakasal lang sa matanda dahil sa pera. 60 years old na yung incheck habang 30 lang ang babae at meron silang isang anak na lalaki. Tipikal lang ang itsura ng babae. Mamahalin ang mga suot na damit at alahas. Mapustura. Hindi kagandahan. Suki ng plastic surgery at makapal na makeup. Samantalang ang katawan naman ay alaga ni Vicky Bello o Kalayan. At kaya naman tinawag to ni Banjo na syota niya, dahil hindi naman lihim sa kanila ang pag-aaligid nito sa kanya. Makailang ulit na rin niya itong pinagbigyan, pero mas madalas niya itong tanggihan at nagdadahilan na lamang. Hindi naman kasi niya talaga type ang babae, ngunit lalaki lamang siya at madaling matukso. Nadaan lang siya ni Mrs. Saika sa matamis at malambing na pananalita at syempre sa mga konting pampadula sa pera. Dahil sa babaeng yun kaya doble ang rate niya sa trabaho kumpara kay Banjo kahit pareho lang naman sila ng ginagawa sa trabaho. Maya-maya, isa-isa nang naglabasa ng mga nasa loob ng opisina upang magsipag-uwian at makalipas nga ang 10 minuto, pinuntahan ni Banjo ang office upang i-check ang mga ilaw. Malamang nawala na kasing tao ron. Kahit hindi nila nakitang lumabas si Mrs. Saika, ay malamang na si likod to dumaan dahil doon nakapark ang kotse nito. Nagtimpla siya ng kape at humikop ng ilang beses. Masarap ang mainit na kape sa ganitong klima. Maya-maya ay natanong niyang pabalik si Banjo. Huminto ito sa tabi niya at tinapik ang balikat niya. Pare, bungad nito. Mukhang mapapalaban ka na naman ah. Nakangising wika nito. Ha? Hindi niya na-gets kaagad ang sinabi ng kaibigan. Andyan pa si ma'am, pinapatawag ka. At sabay silang natawa. Sabihin mo wala ako. Tatawa-tawang sabi niya. Puntahan mo na. Mukhang kulang na naman sa dilig eh. Baka mag-alboroto na naman yung matris nun. Sabihin ko, pas muna ako. Ikaw muna kaya. Tarantado, sa'yo lang patay na patay yun eh. Iiling-iling na lang siyang lumakad patungo sa office. Mukhang mapapasubo na naman siya kahit hindi naman niya talaga gusto. Bahala na nga. Sa isip-isip niya. Maraan siyang kumatok sa pinto bago pumasok. Hi Arthur, malambing na bungad ng boss niya. Magandang gabi po ma'am. Magalang na wika niya rito. Pinatawag niya raw ho ako? Oo. At tiningnan siya nito mula ulo hanggang paa. Upo ka. Aniyaya nito sa kanya. Naupo naman siya at agad namang umupo sa kandungan niya ang babae. Medyo naaalangan siya. Lumapit to sa kanya at bumulong. Miss na kita Arthur. Malambing na tura nito. Marahan itong iginapang ang kamay sa balikat niya, paibaba sa matipunong katawan niya. Napaigtad siya at napatayo mula sa kinauupuan. Ma'am, baka ho may makakita sa atin eh. Pagdadahilan niya. Walang makakakita sa atin.
Malambing na wika nito. Si Banjo lang ang tao sa labas. At sigurado naman akong hindi ka chichismis nun. Wala ring CCTV dito sa loob, kaya wala kang dapat ipag-alala, Arthur. Tapos ay umakap to sa kanya. Ano ka ba naman? Inagawa na natin to dati, di ba? Halika na. Pagpipilit nito. Pero ma'am, kasi... Sige. 15,000. Po? Alam mo na yun. Halika na, dali. Bagya siyang natigilan. Naramdaman niya na lang ang kamay ng boss niya na kinakalas ang sindron niya. At wala na siyang nagawa kundi ang magpaubaya na lang. Hindi naman talaga niya type ang boss niyang to o ang mga babaeng kagaya nito. Oo, pumapatol siya rito pag nasa mood siya, pero hindi ito yung tipong babae na gusto niya. Ang gusto niya ay yung may mga edad na. Yung mga nasa 40 pataas na pero maganda pa rin ang kurbada. At naalala niya si Aling Miriam at ang karakas nitong nagpapabaliw sa kanya. Nang pumasok sa isip niya ang ginang, ay agad niyang hinagkan sa labi ang asawa ng boss niya at agad naman tong gumanti. Ibinuhos ni Arthur dito ang gigil niya kay Aling Miriam. Maya-maya, biglang napadako ang paningin niya sa pintuan ng opisina. Nakita niyang bahagyang nakaawang yun. At mula sa munting siwang ay kitang-kita niya ang katrabahong si Banjo na maingat na nanunood sa kanila. Ngumisi siya dito upang ipakita na ayos lang sa kanya ang ginagawa nito. Tsaka siya tumayo at isinampas sa mesa ang babae. At doon nga sinulit ng dalawa ang tagpong yun. Nang makontento ang misis, ma'am, paano ho kung mabuntis kayo? Pwede ko namang sabihin sa asawa ko na baby niya yun kung sakaling madisgrasya mo ko. Maya-maya, nagbihis na rin ang dalawa at nag-ayos ng sarili. Nang matapos makapag-retouch ang babae, ay kinuha nito ang sobrang puti mula sa bag nito at inabot yun kay Arthur. O hayan ha, 15 yan. Basta Arthur ha, next time ulit. Maharot na wika nito. Tinanggap naman niya ang sobre pero hindi na siya sumagot pa ng oo. Salamat ma'am, ingat ho kayo pag-uwi. At iginayan niya to palabas ng opisina. Sa likod na to dumaan dahil doon nga nakapark ang kotse nito. Siya na may bumalik na sa istasyon nila ni Banjo. Ano, pinahirapan mo na naman bang maglakad? Tatawa-tawang pambubuyo ni Banjo. Gago. At sabay silang nagkatawanan. Pero seryoso pare ah. Talaga naman palang kakaiba yung sayo. Komento nito. Minana ko sa tatay ko. German kasi eh. Paliwanag niya. Oy, nasa na ngayon yung AirPods mo? Wala ka bang balak hanapin? O sisa nito? Umiling siya. Bakit pa? Iniwan nga niya kami ng nanay ko eh. Malay mo lang. Baka sobrang yaman pala ng tatay mo at ikaw lang yung nag-iisang tagapagmana. Di pwede mo nang gawin lahat ng gusto mo. Pwede mo pa akong gawing bodyguard mo. Biro nito. Gago. Ikaw talaga puro kakalokohan. Eto, dagdag mo sa yaman mo. At bumunot siya ng 1,000 at iniabot sa kaibigan. Yun ayos. Suhol ba to? Biro niya sa kaibigan. Yan naman ang gusto ko sa'yo Arthur eh. Hindi mo ako nakakalimutang ambunan ng grasya. Ako pa ba? Pare maiba ako. Wala ka ng mga asawa, walang girlfriend, wala na ring pamilya, sabi mo sa akin. Saan mo dinadala yung pera mo? Yung kinikita mo? Siguro naman hindi mo pinambibisyo lang yun. Usisang muli ng lalaki. Iniipon ko. Sagot niya. May pinag-iipunan ka? Oo, may pinag-iipunan ako. Naks naman, magpapamilya ka na no? Kunin mo akong ninong ha? Sira ulo, kung ano-anong sinasabi mo. Magtrabaho ka na nga lang dyan. Tatawa-tawang wika niya. At saglit siyang natahimik. Kinapa niya ang sobre ng pera na nasa bulsa niya. At gumuhit ang isang matamis na ngiti sa labi niya. Naputol ang ngiti ni Arthur nang biglang magring ang cellphone nito. Si Aling Iska. Napaisip si Arthur kung bakit tumatawag ang misis ng kanyang ninong ng ganung oras ng gabi.
Hello po? Alam mo, Arthur, hindi talaga kasi ako makatulog dun sa nakita kong kaganapan kaninang hapon sa bahay ng kumari kong si Miriam. Biglang kinabahan si Arthur sa sinabing iyon ng kanyang ninang. Alam kasi niyang malaking gulo yun pag nalaman ng asawa ni Aling Miriam. Kasi hindi alam ni Arthur kung paano ipapaliwanag yun kay Aling Iska. O siya, okay lang naman sa akin. Huwag kang mag-alala. Hindi ko naman sasabihin yun kay paring Cesar. Basta, dumaan ka dito pagkatapos ng trabaho mo Aalis kasi ang ninong mo ng madaling araw. At siguradong tulog pa ang anak ko ng mga oras na yun. Kaya walang istorbo. Hindi na nakatanggi pa si Arthur. Dahil sa takot na baka ipagkalat pa ni Aling Iska ang sikreto nilang dalawa ni Aling Miriam. Binabani ni Arthur ang tawag, tsaka napakamot na lamang sa ulo habang nangingiti. Sa isip-isip niya, siguro ganito na lang talaga ang takbo ng buhay niya. Iniwan man siya ng kanyang ama, pinatawad niya na to at nagpapasalamat pa nga siya dito dahil sa itsurang pinamana sa kanya. Dahil dito, hindi na mahihirapan pa si Arthur na maghanap ng kakaibang aliw sa buhay. Bagkus, ito pa nga ang mga lumalapit. At siguro nga, bawat isa sa atin ay may kanya-kanyang misyon dito sa mundo. Ang akin ay bigyang aliw ang mga misis na nagkukulang sa kani-kanilang mga asawa. Pinanganak ako para magbigay aliw sa mga kababaihan, lalo na sa may mga edad na. Nakakatawa man, pero sa tingin ko, unti-unti ko na rin tong nagugustuhan. Hanggang sa muli.